Okay na. Sinuot niyo na ba ang bagong damit? Nakahanda na ba kayo sa mga pagsubok na darating muli sa inyong buhay? Handa na rin ba kayo sa nalalapit kong pagdating tulad ng isang magnanakaw? Ang kalooban ko ay sundin ng Ama. Gayon din dapat kayo. Huwag ninyong pigatiin ng banal na Espiritu. Sundin ninyo ang tinig ng banal na Espiritu. Huwag ninyong pigatiin. Good morning mga kapatid. Merong danger na magaganap sa atin sa huling araw. Kaya nagwa-warning ang Panginoon na judgment will begin in the house of God. So malapit ng hatulan ng iglesia. Malapit ng pababain ng Ama, ang Panginoong Hesus, para hatulan ang mga nagsasabing sila'y Kristiyano na tagasunod ni Kristo. Ngayon sa paghatol na yan, makatarungan ng Diyos, may ebidensya. Kaya lahat ng gawa natin, susunod doon sa atin sa langit Kaya hindi ka pwedeng magsinungaling Recorded yan sa Book of Life. Nakasulat lahat yan sa Book of Life. Meron kasing pagbabatayan ng paghatol ng Diyos Ibinigay na ng Ama sa Anak ang lahat ng paghatol. Si Kristo ang hahatol sa atin. We will face the judgment seat of Christ. Ngayon, dito sa lupa, siguraduhin mong maliligtas ka. Kasi minsan lang ang buhay. Hindi na ito uulitin. At may batayan ng Diyos kung paano ka i-judge. Nakasulat yan sa Romans 2:16. Sa araw na hahatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Jesucristo. So, ang paghatol na gagawin ni Jesus Christ ayon sa ebanghelyo. Nasunod mo ba ang lahat ng kalooban ni Kristo bilang alagad? Habang nasusunod mo yan, sumusunod yan doon, nakasulat sa aklat ng buhay. So, gaano karaming Word of God ang nasunod mo? Gaano karami nakasulat sa aklat ng buhay na recorded sa iyo, susunod sa langit yan. Yan ang magpapatotoo sa iyo na nabubuhay ka kay Kristo. Kasi ang hahatol sa iyo, yung salitang sinabi ni Kristo. Sabi sa John 12:48. Kaya titiyakin mo, ikaw ay alagad ng Panginoong Hesus Kasi ang alagad ng Panginoong Hesus sumusunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Panginoong Hesus. So kung susundin mo lahat ng kalooban ng Ama sa pamamagitan ni Kristo, lahat ng sinusunod mo, hindi nawawala ng bisa, nakasulat sa Book of Remembrance. Ito sabi niya sa John 12:48, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap ng aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ang siya sa kanya hahatol sa huling araw. So, ang paghatol na gagawin ng Panginoong Hesus ayon sa sinabi niyang salita. Kaya sa Romans 1:17, may nakalagay na ganito. Romans 1:16-17, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So yun daw perfect, na ginawa ng Diyos tayong perfect, banal, mabubuhay sa pananampalataya. Ano yung pananampalataya? Ang pananampalatayang ito sa Panginoong Hesus na ibinigay niya ang aking buhay. Na ang buhay ko ngayon na ipinamo ay sa pananampalataya na lang sa salita. Ang dati kong pagkatao ay nakako na doon sa krus at ako'y nabubuhay sa bagong pagkatao. So ito ba'y nabubuhay sa bagong pagkatao? Inalis mo ba'y luma? At itinatanim ang mga salitang makapagliligtas sa iyo. Nasa James yan. James 1. James 1:21.
Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan. Saan ba nag-aapaw ang karumihan at kasamaan? Sa lumang pagkatao. So, ihihiwalay mo na yung lumang pagkatao, lahat ng gawa nito't pita. At tanggapin nyo na may kaamuan ang salitang itinatanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. So, nakakatiyak ka na maliligtas ang kaluluwa mo kung yung salita ng Diyos na naitatanim sa iyo, ginaganap mo, kinakain mo. Kaya nga sabi ni Kristo, ang pagkain ko'y ganapin ang kalooban ng Ama na nagsugos at tapusin ang kanyang gawa. Ang pagkain kakainin natin ay ang puno ng buhay, si Kristo. Huwag yung puno ng pagkaalam ng tama't mali. Kasi may bubuksan libro sa Revelation 20. Revelation 20:12. At nakita ko ang mga patay, malalakit maliliit, nakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat. So maraming aklat ang bubuksan sa Last Judgment. At nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. So meron dalawang aklat doon. Yung aklat ng mabubuting gawa at aklat ng masasamang gawa, at merong isa doon, aklat ng buhay. Yung lahat ng nakasulat sa aklat ng buhay, hindi nahahatulan yun. Kasi ang ginagawa nun, Word of God Yung hahatulan lang, yung ayon sa mabuti at masamang ginawa nila, batay sa kanilang kaisipan. Hindi sa kaisipan ng Diyos. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. So ang paghatol ng Diyos, nababatay ayon sa mga nasusulat sa libro. Ang daming libro, may Romans, may 1 Thessalonians, may 1 Corinthians. So yan ba mga libro na yan? Diyan kahahatulan Nagagawa mo ba ang mga nakasulat dyan sa libro na yan? Hahatulan ka ayon sa iyong ginawa Kaya may sinasabi doon sa 1 Corinthians 15:58, ang ganito. Kaya nga mga kapatid ko, minamahal, kayo'y magsitatag at huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Ang gawa ng Panginoon, sabi, sampalatayanan mo'y sinugo si Kristo. So pag sumampalataya kay Kristo, gaganapin mo lahat ng utos ni Kristo. Yun ang gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman nyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. May kabuluhan, bakit? Nasusulat Malakay 3:16. Nang magkagayon, silang natatakot sa Panginoon ay nag-uusapan. Sino ba natatakot sa Panginoon? Yung sumusunod sa sa Ecclesiastes 12:13. This is the conclusion of the matter. Fear the Lord and obey all His commandments. So yun ang mga natatakot sa Diyos. Lahat ba ng utos ni Kristo ginagawa natin? Meron siyang pinakamatinding utos na 2 dekreto ng apostol. Yung tithes, offering, tsaka worship. Babasahin ko mamaya sa inyo yan. Diyan nalulugod ang Diyos. Pero babasahin ko muna itong Malakay 3:16. Nang magkagayon, silang natatakot sa Panginoon, nag-usapan. At pinakinggan ng Panginoon at dininig isang aklat ng alaalay na sulat sa harap niya para sa kanila na natatakot sa at gumugunita ng kanyang pangalan. So, merong book of remembrance na nasusulat doon ng lahat ng ginawa natin pagsunod kay Kristo. Kaya may importanteng ipinasusunod sa atin na nakakalugod sa Diyos. Hebrews 13:15-18. Tignan mo kung nagagawa mo itong mga bagay na ito na nagpapalugod o nagpapasaya sa Diyos. Hebrews 13:15. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa makapit bagay ang ambungan ng labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. So, Sunday worship. Lagi kang mag-worship every Sunday and every day lagi ka rin sumasamba sa Kanya. Sa pamamagitan ng pananalangin sa Espiritu, paggawa ng kalooban niya, nag-worship ka na nun every day. So, isa yan. Ito pangalawa, dadapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy, huwag niyong kalilimutan. Sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. So, nalulugod ang Diyos every Sunday worship at lahat ng perang tinatanggap mo. Iniikapot handog mo. Ikaw ba'y magnanakaw pa rin hanggang ngayon?
Pag dinatnan ka ng Panginoong Yesus, magnanakaw ka, hindi ka pupunta sa langit. Yung mga ninanakaw nating igapo, na isosoli ba natin? Hindi. Pag hindi mo na isoli, ito sinasabi. Ezekiel 33. Ito sinasabi. 13 to 16. Kaya nga, check-checkin mo yung sarili mo. Ako ba'y mahaliligtas ba ako o hindi? Hahatulan ka ng Diyos ayon sa salita ng Diyos eh. Ayon sa ginawa mong pagsunod sa salita. Pag hindi ka nakakasunod at sinasadya mo kasalanan, halimbawa, alam mo Sunday worship, hindi ka mag-worship. Tumanggag ka ng pera, hindi ka mag-iiga po. Sinasadya mo kasalanan. Pag palagi mong sinasadya ang kasalanan, aalis ang Espiritu Santo sa iyo at babawiin yun. Hindi ka na magagabayan ng Diyos. Ito sabi pagka aking sasabihin sa matuwid na siya'y walang pagsalang mabubuhay, kung siya'y tumiwala sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan, anuman sa kanyang matuwid na gawa ay hindi aalalahanin. So kapag ikaw nagpatuloy kang hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, matigas ang ulo mo, ayaw mo sumunod sa utos, ayaw mo mag-worship, nagnanakaw ka lagi ng igapo, hindi aalalahanin ng Diyos lahat na nagawa mong mabuti. Yung ginagawa mo yun, doon kanya hahatulan. Kundi kanyang kasamaan na kanyang nagawa, doon siya mamamatay. Muli, pag aking sinabi sa masama, ika'y walang pagsalang mamamatay, kung kanyang iwan ang kanyang kasalanan at gawin ng tapat at matuwid. So magsisisi ka, gagawin mo yung matuwid. Halimbawa, magbibigay ako ng sample. Halimbawa, ninakaw ko yung martilyo ni Mang Noli. Ninakaw ko. Di nalaman ni Mang Noli. Ikaw pala nagdakaw ng martilyo ko. Sasabihin mo, sorry Mang Noli. Sapat ba yun? Sorry? Martilyo ninakaw mo. Ang gagawin mo, kung talaga nagsorry ka, isosoli mo yung martilyo. Yun yung sinasabi ng salita. Ito sabi, kung isa sa uli ng masama ang sanla, at ibibigay uli ang kinuha sa pagnanakaw, nangyayari sa atin, sinasadya natin ng kasalanan. Halimbawa, 15, hindi natapat ng linggo, hindi ka nag-igapo, nagastos mo. Tapos pagdating ng 30, dapat bayaran mo, hindi mo pa rin binabayaran, isa lang ang binabayaran mo. Ano sabi ng Diyos doon? Wala sa kanya mga kasalanan na kanyang nagawa na aalalahanin laban sa kanya kung siya'y gagawa ng matuwid. Siya'y walang pagsalang mabubuhay. So kung gagawin mo yung pagsisisit, pagsasauli ng ninakaw mo, mabubuhay ka, hindi ka mamamatay. Pero hindi ganun na nangyayari. Binabaliwala natin ng Diyos. Hindi natin hinihiwalay ang dating pagkatao. Ayaw natin lumaban ng pananampalataya. Nananatili kang ganun. Ano gagawin ng Diyos sa'yo? Hahatulan ka ayon sa iyong ginawa. Kung ano yung ginawa mo, yun ang ihahatol sa'yo. Psalm 5:10. Bigyan mo sana sila, O Diyos. Ibuwal mo sila sa kanilang sariling mga payo. Palayasin mo sila sa karamihan ng kanilang pagsalangsang sapagkat sila'y naghihimagsik laban sa iyo. Pag sinasadya mo kasalanan, walang hain para sa iyo na. Sabi ng Hebrews 10:26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap at pagkilala sa katotohanan, wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan. So wala nang haing pag natitira siya. Kasi nilinis ka na ni Kristo eh. Bakit yung banal na utos ayaw mo sundin? So nagiging aso ka na naman. Bumabalik ka sa dating suka mo. Bumabalik ka sa dating pagkatao mo. Hindi ka maliligtas. Sabi ng 2 Peter. Sapagkat 2 Peter 2:20, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa nung una. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran. Buti pa pala hindi ka na naging Kristiyano. Buti pala, hindi ka na na-born again pa. Kaysa pagkatapos na makakilala, ito'y tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila, ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka
at sa pagkalubalog sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. So balik ka na naman sa dati, buti pa hindi ka na na-born again. Useless eh. Hindi ka natuto. Paano kayo liligtas ng Diyos? Sabi ni Kristo, pagbabago kaya, may dadatan ako sumasampalataya. Ang sumasampalataya, pamumuhay sa bagong buhay. Ba't ayaw mong mabuhay sa bago? Kung tunay kang Kristiyano, magpakatotoo ka. Kung hindi ka makakasunod sa Diyos, huwag ka namang mag-Kristiyano. Sabi niya sa Luke 6:46. At bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang bagay na aking sinasabi? Matthew 7:21. Hindi nyo tumatawag ng Panginoon, Panginoon ang maliligtas. Yung gumaganap ng kalooban ng Ama sa langit. At ang kalooban ng Ama, tanggapin mo yung kanyang isinugod sa palatayanan. Yun ang gawa ng Ama. Ang gagawin mo, susundin mo lahat ng utos ni Kristo. Ang nangyayari, hindi mo sinusunod, di doon ka kakatulan. Sa karamihan ng iyong pagsalangsang, magiging tampalasan. Kaya sabi sa Matthew 7 ng ganito Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nga nagsipaghula kami sa iyong pangalan? Mga propeta pa to, ha? At saka, mga prophet din tayo lahat pag nagpapahayag tayo ng darating na panahon. Pag pinatitibay natin ng tao, propeta tayo. At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Tunay na Kristiyano to, anak to ng kaharian. Kaya sabi, ang mga anak ng kaharian, itatapos sa labas, sa kadiliman. Doon na yung pagngangalit ng ngipin eh. Hindi ko mo Kristiyano ka, nasa loob ka ng tunay, okay ka na. Ang babatayan ng Diyos sa iyo, yung ginagawa mo. Ayon sa iyong ginagawa. Revelation 22:12. Narito ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ayon sa ginawa mo, kasi susunod ang gawa eh. Sabi sa Revelation 14:13. Hindi ka makakatakbo eh. Haharap tayo sa judgment seat of Christ. Ipakikita ng Diyos sa iyo lahat ng ginawa mo at lahat na nakasulat sa Book of Remembrance, doon ka hahatulan. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo. Mapapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y magpahinga sa kanilang gawa sapagkat ang kanilang gawa ay sumusunod sa kanila. Meron sinasabi ang Diyos sa Matthew eh. Huwag kayo mag-ipon ng kayamanan sa lupa na nawawala lang. Mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Ano yung kayamanan sa langit? Yung mabubuting gawa, yung utos ni Kristo, susunod yun eh. So ipunin mo yun sa langit. Sabi sa Matthew. Mag-ipon ka ng bagay na sa panlangit. Matthew 6:19-21. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang. Dito'y naguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit tanga, kahit mga kalawang, at do'y hindi naghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung sa naroon ang iyong kayamanan, doon naman naroon ang iyong puso. Ano ba talaga gusto mo? Ano ba talaga nasa puso mo? Gusto mo ba talaga maligtas? So kung gusto mo maligtas, dapat yung kayamanan na yon, andalhin mo sa langit. Yung pagsunod sa salita ni Kristo. Pag mamatay ka man o hindi, susunod yung gawa natin sa langit. Hahatulan tayo ayon sa ating ginawa. Ang ginawa mo ay pagsuway. Haharap ka sa hukuman ni Kristo eh. Sabi sa 2 Corinthians 5:10.
Sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa sa mga bagay na nagawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Kasi yung mabuti mong magagawa, yun yung utos ni Kristo. Yung masama, yung hindi mo ginawa ang utos. So hahatulan ka ni Kristo doon. Sabi sa Matthew 16:27. Kasi meron sa iglesyang ito na hindi mamamatay. Yung tunay na Kristiyano. Yung talagang sumusunod sa utos ni Kristo. Lahat ng utos ni Kristo, nagpapakabanal-banal siya. Hindi siya mamamatay. Yun yung kasunod eh. Babasahin ko ha. Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama, nakasama ang kanyang mga anghel. At kung magkagayon, bibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang mga ginawa. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito. So, konti lang talaga, ilan lang eh. Few. Sa mga tunay na iglesia, mayroong few lang talagang hindi mamamatay. May ilan na nakatayo rito. Saan nakatayo? Sa bato. Si Kristo. Tinatayuan ng salita ng Diyos. Hindi matitikman sa anumang paraan ng kamatayan hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao na pumaparito sa kanyang kaharian. Di ba may faith tayong ganyan? I have that faith. Yun yung sinasalin kong pananampalataya sa inyo na kailangan magpakabanal-banal tayo. Sundin natin lahat ng utos ni Kristo para hindi tayo mamatay. Kasi pwede ka mamatay pag hindi ka sumusunod sa utos. Para mailigtas ka ng Diyos. Kasi si Kristo ang hahatol, sabi sa John 5:22. Ang sabi ng Diyos sa 2 Corinthians 5:7, ang sino man na kay Kristo ay bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao. So kung na kay Kristo ka, hindi ka nahahatulan. Dahil siya hahatol eh. Pag hinatulan ka niya, dahil hinatulan niya ang sarili niya. Hindi ka hahatulan, sa Romans 8:1 yun. Hindi nahahatulan ang sino man na kay Kristo Jesus na hindi nabubuhay sa laman, kundi sa Espiritu. Sumusunod sa Word of God. Hindi nahahatulan. John 5:22. Sapagkat ang amay hindi humahatol sa kanino man, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. So, ibinigay na sa Panginoong Jesus ang paghatol. So, kinakailangan na kay Kristo ka para hindi ka hatulan. Romans 8. Kasi pag lagi mong sinusunod ang kalooban ni Kristo, nasusulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. So, pwedeng ma-blot out yun. Sabi ng Diyos eh, Exodus 33:32, ang aalisin ko sa aklat ng buhay ko ay yung hindi sumusunod sa akin. Kasi sabi ni Moses, Panginoon, sige, i-blotted mo pangalan ko. Hindi, sabi ng Diyos, sumusunod ka. Yung iba-blotted out ko sa aklat ng buhay, yung hindi sumusunod, yung matigas ang ulo. Binigyan mo ng Holy Spirit, binigyan mo ng pananampalataya, sinasadya pa rin ang kasalanan. Aalisin ka sa aklat ng buhay. Ngayon may wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus na hindi nabubuhay sa laman, kundi sa Espiritu. So tiyakin mo sarili mo, sa Word of God ka ba nabubuhay? John 6:63. O John 6:66. Meron John 6:63, meron John 6:66 din. John 6:63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. So yung salita ni Kristo, siya yun eh, Diyos yun eh. Buhay yun, ang Diyos ay buhay. So pag lagi mo sinusunod ang Word of God, nasusulat sa Book of Remembrance lahat ng gawa mo, susunod sa langit yun, hindi ka nahahatulan. Pero kapag itinakwil mo si Kristo, John 6:66 ang baksak mo, ito. Dahil dito ay marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Hindi ka susunod sa Word of God. Hindi ka nasusunod kay Kristo. Kung pakislider and hard ka na, John 6:66 ka na. Alam mo naman kung ano yung 6:66. Antikristo ka na. Kunwari ka lang kay Kristo pero kalaban ka ni Kristo. Ang tunay na anak ng Diyos, sumusunod sa lahat ng kalooban ng Diyos.
sisiguraduhin mong anak ka ng Diyos. Gaganapin mo lahat ng kautusan ni Kristo. Kailangan magpagal at magsikap. 1 Timothy 4:10. Kasi meron siyang sinabi sa Ephesians 5:17 huwag kayong mangmang. Alamin nyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Kasi marunong na tayo alam na natin meron ka ng bunga sa ikababanal, kaya mo na magpakabanal, pwede mo nang alisin ang dating pagkatao at mabuhay sa bago. Pero pag hindi, ayaw mo magpagal, ayaw mo magsikap, hindi ka rin ililigtas. Kasi hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. 1 Timothy 4:10. Sapagkat dahil dito'y nagsisipagpagal kami, nagsisipagsikap. So ang nagsasabi nito si Pablo, nagsisipagpagal, ibig sabihin you are working out so hard. Nagpapagal ka, nagpapakahirap ka, nagsasakripisyo ka, at nagsisikap ka talaga. Talagang nagsusumikap ka sumunod sa will of God. Sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Kaya lamang tayo Kasi lamang tayo, bakit? Ang kaligtasan ng hindi talaga Kristiyano, awat habag lang ng Ama. Sabi ng Ama, ililigtas ko ang gusto kong kahabagan at kaawaan. Tayo, kinahabagan na tayo, kinaawaan, naging Kristiyano ka na Binigay na sa iyo, Holy Spirit, malaki na ang tsansa mong maligtas. Basta magpatuloy ka lang sa pananampalataya. 1 Corinthians 15:1-2. Pag ito ginagawa mo, siguradong ligtas ka. Kasi inihiwalay mo na yung dating pagkatao mo nabubuhay ka na talaga sa Word of God. Kung hindi mo kaya, huwag kang mag-Kristiyano. Hindi ka pala susunod ba't naging-Kristiyano ka? Ang Kristiyano, tagasunod ni Kristo. So kung talagang Kristiyano ka, susunod ka sa lahat ng utos ni Kristo, magiging alagad ka na ni Kristo. Pag hindi ganito, useless ang pagsunod. Sayang ang pera mo, sayang ang oras mo. Kasi yung banal, magpapakabanal-banal. Yung masama, magpakasama-sama. So kung banal ka, magpakabanal-banal ka. Kung ayaw mo, gawin mo yung gusto mo. 1 Corinthians 15:1-2. Ngayon, pinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo, the Gospel, Word of God, si Kristo, na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na inyo namang pinananatilihan. So, nung tanggapin mo ang Panginoong Yesus, nananatili ka sa iglesia, sa ulo. So, nananatili ka, ano gagawin mo? Ito yung gagawin mo, 2. Sa pamamagitan naman ito. So, ano yung pamamagitan nito? Yung Ebanghelyo. Sa pamamagitan ng Word of God, ligtas kayo. Kung matiyagan yung iingatan ng salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya na walang kabuluhan. Faith without work is dead. Sumasampalataya ka nga, hindi mo sinusunod ang utos, that's dead. Para saan ang pananampalataya? Para kang demonyo. Ang demonyo sumasampalataya, nanginginig ka pero hindi sumusunod. So, ganun din tayo. Ang mga anak ng kaharian, matatapon din sa kadiliman pag hindi ka sumusunod. Siguraduhin mo talaga, Galatians 6. Kasi kailangan siguraduhin mo bawat estado ng buhay natin. Minsan ka lang mabubuhay, hindi na ito uulitin. Walang second chance, walang reincarnation, walang karma. Hindi totoo yun. Galatians 6:7-10. Huwag kayong padaya. Ang mandadaya lang naman sa atin, demonyo alam na natin ang paraan ng demonyo. So, ang mandadaya sa iyo, ikaw. You will deceive yourself. Sabi, yung tagapakinig ng salita, dinadaya niya sarili. Yung tagatupad ng salita lamang. So, kapag tagapakinig ka lang, ayaw mo sumunod, dinadaya mo sarili mo. Ano pa ba yung matinding very worst doon, nadayain ng sarili? Kung nadaya mo sarili mo, lahat dadayain mo. Sarili mo nga, dinaya mo pa Kaya huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro. Sapagkat ang lahat ng inihasik ng tao ay siya naman niyang aanihin. Nagtanim ka sa laman, aani ka ng laman. Nagtanim ka sa espiritu, buhay na walang hanggan. Sapagkat ang naghahasik ng kanyang sariling laman, ay sa laman mag-aani ng kasiraan. So kung magpapatuloy kang sumusuway sa utos ni Kristo, hindi ka rin maliligtas. Palalayasin ka, iiwan ka ng espiritu Useless
Ayaw mong sumunod carnal mind ka pa rin. Dapat ang naghahasik na sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. At huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Yung iba nagsasawa na Ayaw na sumunod sa mga mabubuting utos ni Kristo. 2 Peter 5:17 ang nangyari sa kanila. 2 Peter 3:17 yata. Nahulog sila sa sarili nilang, tawag dito, yung... Babasahin ko mamaya, babasahin ko. At huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan, magsisipag-ani tayo o hindi tayo manghihimagon. So kung ikaw ay magtitiyaga ng todo, at hindi ka mahuhulog sa pagiging matiyaga mo, mag-aani ka. Kung tayo magpapasakop, 2 Peter 6 na sinasabi niya, pasakop tayo sa kapangyarihan na yun, at sa kapanahunan, itataas niya tayo. Huwag tayong mapapagod, walang pwedeng mapagod. Magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagon. Kaya nga, samantalo tayo may pagkakataon, magsigawa tayo na mabuti sa lahat, at lalo-lalo na sa kasambahay sa So, may chance pa Malaki pa ang chances natin. May December 30 pa para pumasok ang 2016. Pwede mo pang ayusin ang sarili mo. Sabi ni linisin nyo ang daan ng Panginoon. So, linisin mo yung daan ng Panginoon. Ang dumi Ikaw, linisin mo. Kalat mo, linisin mo. Magsisi ka talaga, sumampalataya ka. Kasi baka mahuli ang lahat hindi ka nadidinggin ng Diyos Yun ang masakit Yung ayaw na ng Diyos Dahil binigyan ka ng maraming chance. Pero ganun ka pa rin. Ayaw mo magbago. Kaya ito mangyayari sa iyo. Basahin ko muna yung Romans 2. Live dog is better than a dead lion. Mas mabuti, buhay ka pa may chance ka pa magsisi. Kahit aso ka ngayon, pwede ka maging tupa. O hinahamak mo ba ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinunod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi? Napakabuti ng Diyos natin Kahit patuloy kang nagnanakaw ng ikapo, patuloy kang sumusuway sa utos, tinitiyaga ka pa niya, binibigyan ka ng chance na magbago. Pero pag tapos na ang grasya, kakalusin ka na. Pag puno na sa loob, kakalusin ka na. Hindi pwedeng hindi ka at isang bala ka lang. Isang bala ka lang sa Diyos. Datapwat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuotan ng paghahayag na tapat ng paghuhukom ng Diyos. Malapit ng hatulan ng iglesia Babasahin ko sa inyo mamaya yon. Na siya ang nagbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa, sa mga nagsipagtiyaga, sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian, at puri at nandi pagkasira, ang buhay na walang hanggan. So alam mo na, pag pinili mo mabuhay sa utos ni Kristo at tuloy-tuloy ka na talaga magbago, alisin ang luma, maging bagong nilalang, pagpasok ng 2016, talagang bagong nilalang na talaga tayo. Kasi anytime is rapture. May malaking chismis na sa US na magkakaroon na talaga ng Third World War itong 2017. Matindi na. Kaya itong pasok ng 2016, nakita ko 7 pa nga rin 167 is the number of God. Maaaring rapture na itong susunod na araw. Maaari hindi ko sinasabing rapture. Kaya nga pinagsisisi tayo Maging maayos na tayo. May chance pa. Dadapwat sa mga palaaway at sa mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kapuotan. Kasi may sinabi sa James James 3:13. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Sabihin mo, marunong ako, matalino ako Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang magawa sa amuan ng karunungan. So, matalino ka ba talaga? Ipamuhay mo yung natututunan mo. Ganapin mo yung kalooban ni Kristo. Kasi malapit na ang hatol, sabi.
1 Peter 4:17. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng hindi magsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? Merong unang hahatulan ang iglesia. Ang paghatol ng Diyos sa iglesia, rapture. Ito yung first resurrection. Hahatulan na ng Panginoong Hesus kung sino yung talagang sa Kanya. Kaya sabi niya, pagbaba ko kaya, may datanan ako sumasampalataya. Kasi pagkatapos nitong paghuhukom sa bayan ng Diyos, sa iglesia, rapture, ang susunod yung unbeliever na second resurrection na yun. At kung ang matuwid ay bahagya na makakaligtas. So binigyan tayo na napakaliit lang na tsansa ng Diyos. Kaya kailangan mo magpagal, kailangan mo magsumikap. Kasi maliit lang ang tsansa sabi ng Bible Kung ang matuwid bahagyang makaligtas, ang masama at ang makasalanan saan gaya magsisiharap. So isinolve naman ang problema sa 19. Para daw natin magawa yung bahagyang pag-asa na yun, gawin natin ang 19. Kaya't ipagkatiwala naman na nagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. So, yung ating kaluluwa, ipagkatiwala natin Diyos sa mabuting gawa. Ano ba yung mabuting gawa? Ephesians 3:10. Ephesians 2:10 pala. Sapagkat tayo kanyang gawa. So, ang pagkakalikha ng Ama sa atin, sa pamamagitan ng kay Kristo, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Diyos ng una pang siya nating lakaran. So, ang pagkakalikha ng tao, ang ginawa ng Ama, lumikha ang tao para kay Kristo. Ligaya ni Kristo Jesus, Covenant Gospel Church. Merong kang tipan na talaga magiging totoo ka na ang batayan mo gospel. Philippians 1:27 hanggang 29. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. So, ang pamumuhay mo, paano ka ba nabubuhay? Nagtatrabaho, lumalakad, natutulog, umiinom, kumakain, naglalakad. Lahat ng ginagawa mo, kailangan ayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Upang maging ako ay dumating at kayo makita. O wala man sa harap ninyo, mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo matibay sa isang espiritu. So, ang Palatoy Church, isang espiritu lang, Holy Spirit lang. Magkaisa tayo sa aral ng Holy Spirit. Na kayo magkaisa sa kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. So, ang pagsusumikapan mo, mabuhay ka sa bagong pagkatao. Lahat ng utos ni Kristo, gaganapin mo. Pag meron ka hindi naganap, hihing agad ng tawad, tapos ganapin mo. Sabi ko nga ninakaw mo yung martilyo ni Mang Noli, tapos sasabihin mo, sorry, Mang Noli. Ano sasabihin ni Mang Noli? Asan yung martilyo ko kung nag-sorry ka? Pwede ba yung sorry? Kung pwede yun, hindi nakawin na lang natin pati refrigerator. Pagka nakaw mo, sabihin ko sa nanakawan mo, sorry O di dadali ka ng kapan mo, di ba? Pag nanakawin mo lahat, pagkatapos sabihin mo, sorry, pwede pala yung sorry. Kahit sa batas, hindi pwede. Kahit sa tao, pag halimbawa, nakagawa kang kasalanan sa akin, napatay mo yung asawa ko, patatawarin kita, pero ang batas, hindi ka patatawarin, magpe-penalty ka. Reclusion perpetua o reclusion temporal. Ganun din yan, simple. Ninakaw mo, ikapatando mo, tapos, Lord, sorry, ayaw mo na may sole. Magbabasahin ko ulit sa inyo yun, Ezekiel. Kaya mabigat ang tunay na Kristyanismo. Ang tunay lang ang maliligtas. Pagka aking sasabihin, Ezekiel 33:13-16, basahin nyo yan. Pagkat aking sasabihin sa matuwid na siya'y walang pagsalang mabubuhay, kung siya'y tumiwala sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan, anuman sa kanyang matuwid na gaway hindi aalalahanin, kundi sa kanyang kasamaan na kanyang nagawa, doon siya mamamatay. Muli, pag aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, kung kanyang iwan ang kanyang kasalanan at gawin ang tapat at matuwid, so may chance naman magsisi lang So pag nagsisi ka, Lord, sorry, ito gagawin mo. Isauli ng masama ang sanla. Ibigay uli ang kinuha sa pagnanakaw. Kaya sabi ko, may pag-asa pa may December 30 pa Kung totoong Kristiyano ka, you will sacrifice. Ikagagalak mo ang pag-agaw ng iyong
pag-aari. Sabi sa Hebrews 10:34. Ang sinasabi ko sa inyo, puro Word of God eh. Wala tayong babatayan kundi Word of God. Kasi baka mamaya iniisip ng iba, ligtas ako eh. Ligtas, paano ka maliligtas? May kasalanan ka. The wages of sin is death. Hindi pa na-aalis yung kasalanan mo, sinadya mo eh. Sana kung hindi mo sinasadya, okay yun eh. Kasi hindi mo nga sinasadya, hindi technical foul yun. You are not out of the game. Pero yung technical foul, you are out of the game. Yung mga, halimbawa, ilang foul ba kailangan para ma-out of the game? Sa basketballista dyan, 4 ba? 6. 6 na foul ba out of the game? Pero yung technical foul eh, kahit hindi 6, you are out of the game eh. Technical foul yun eh. Ganon din sa Diyos eh. Pag sinasadya mo, you are out of the game. Technical foul yan eh. May pag-asa pa, magsisi ka, gawin mo yung pagsisisi. Hebrews 10:34. Sapagkat kayo inahahabag sa mga may tanikala at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari. Kasi alam nyo ba yung mga Akan? Kung kilala nyo si Akan, lahi ito ng magnanakaw sa Israel. Nagkaroon ng gera ng Battle of Ai, natalo Israel. Sabi ni Joshua, Panginoon, ba't ganun? Hindi kami pwedeng matalo. Malinis kami sa iyo eh. Hindi, may magnanakaw sa kasamahan ninyo. Si Akan. Tingnan ninyo yung lugar. Di sabi ni Akan, kinuha ko po yung dilang ginto eh. Nilagay ko sa ilalim ng, ibinaon ko sa ilalim ng bahay namin, sa tolda. Eh, nakatalagang bagay yun eh. Hindi mo pwedeng galawin ang nakatalagang bagay sa Diyos. Yung ikapot handog, sa Diyos yun eh. Kaya sabi na Diyos, ninanakawan niyo ako. Saan po namin kayo nanakawan? Sa ikapot mga handog. Itinalagang bagay, hindi mo pwedeng kunin yun, sacred yun eh. Eh, kinuha ni Akan, alam niyo ba penalty ni Akan? Siya, ang asawa niya at lahat ng anak niya at kamag-anak, lalos lahat, patay lahat, kinain ng lupa. Nadamay pa lahat ng pag-aari niya. Ganun ang paghatol ng Diyos. Kaya sinasabi, payag kang maagaw yung pag-aari mo. Palibhasa inyong nalala, mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aari lalong mabuti tumatagal. Meron kayong kayamanan sa langit na hindi pwedeng nakawin. Ang kayamanan mo susunod eh. Ligtas ka. Ang pinaka-importante, kaligtasan ng kaluluwa eh. Wala namang ibang reason eh. Ano ba ang dahilan ng pananampalataya? Ano ba purpose ng pananampalataya? Maligtas lang ang kaluluwa. Eh, ba't ayaw mo? Eh, minsan lang to eh. Ano pera? Iiwan mo lang yan eh. Magagandang damit, iiwan mo lang yan. Kotse, bahay ko, iiwan mo lahat yan eh. Susunugin nga itong earth eh. Para saan lahat ang pinundar mo? Ang ipundar mo, yung kayamanang hindi mananakaw o masusunog. Yung kayamanan susunod dun sa atin. Mabubuting gawa na inihanda na Diyos ng una pa. Maging ligaya ni Kristo Jesus, Covenant Gospel Church tayo. Amen.